Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Titigil ang hearing. Inaabangan ho yan ng ating mga kababayan. Pinapanood ho ng sambayan ng Pilipino kung paano nyo i-handle bilang chairperson yaang Blue Ribbon Committee na yan. Lumabas lang itong si Master Sergeant Orly Gutesa, biglang tigil na kagad ang hearing. Kahit ayaw ho nating mag-isip, ika nga ng involved dito yung mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives, mapapaisip po tayo Kahit ayaw ho nating mag-isip na merong kumpas ang Malacanang dyan sa naging desisyon na yan itong si Tuta Soto na suspendihin ng pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi ho natin maiwasan hindi mapaisip di ba? Mantakin nyo, mga kababayan, yung putyo-putyong hearing nitong si Risa Hontiveros na merong 3.3 billion insertion dito sa 2025 budget, kahit na walang kakwenta-kwenta ang hearing niya, kahit na wala nang nanunood, kahit walang pakialam ang sambayan ng Pilipino, tuloy-tuloy pa rin. Bakit dito na kung saan ang interest ng ating mga kababayan napakataas at pera na sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dito? Anak ng tokwa, bakit ititigil nyo? Di ba? Yung si Senior Aguila, di ba? Yung pambababoy kay Pastor Kibuloy, walang humpay, tuloy-tuloy. Hindi naman issue ng yan, ika nga national issue yun Ika nga political persecution lang naman yung ginawa nila dito kay Pastor Kibuloy, di ba? Pero tuloy-tuloy. Kahit hindi interest na sambayan ng Pilipino pinag-uusapan natin, kahit yung issue doon talagang galit lamang nitong si Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy ang tinalakay nila doon sa mga pagdinig na yun. Tuloy-tuloy pa rin. Pero dito sa isa na to, pera na sambayan ng Pilipino, bakit nyo itinigil? Yaan ang sagutin mo, Ping Lacson Boy Tago. Ito na mga kababayan, pakinggan natin ang interview nitong si Lacson dyan sa DZBB ngayong umaga. Game! Opo. Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Nako. Okay, noong Friday, tumawag kasi nag-text si Senator JVS ito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matapos. Ayan na pakinggan nyo yung mga dahilan nitong si Ping Lacson kasi iisa-isahin niya ang mga dahilan dyan kung bakit hindi itutuloy yung pagdinig, di ba? Ito pakinggan natin. Again, pagka gusto nitong si Soto at nitong si Lacson na ituloy ang pagdinig na yan, maraming paraan. Pero pagka ayaw, ito sigurado natin, yan, isum mo. Nako, napakaraming dahilan ho niyan mga kababayan. Yun ang sinisigurado natin dito. Bakit biglang nag-zoom yung video? Teka lang, ayusin natin. Ngayon, tuloy ho natin. Tawag sa pagdinig, yung regional director ng 4B na Naropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Nako. Kaya lang, chinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Attorney Spera kasi sumulat siya sa Blue Ribbon. So meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman kung sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon. Daming palus nitong si daming palusot. Anak ng toko, ang daming dahilan. Simple lang. Gusto ba ni Martin Romualdez o ayaw? Ayaw ni Martin Romualdez, walang hearing.
Pero kung gusto ni Martin Romualdez, kahit ayaw nyo pa, tuloy-tuloy ang hearing na yan. Halimbawa, ito na lang mga kababayan. Halimbawa, yung gagawin nilang pagdinig pagwasak sa mga Duterte. Kahit napakarami pa ho ng mga dahilan na dapat hindi na matuloy ang hearing, itutuloy pa rin ho nila kasi gusto ni Martin Romualdez. Pero dito sa isa na to, kahit na gusto na sambahin ng Pilipino, kahit interes na sambahin ng Pilipino, yung judgment call nitong investigador, nitong si Tuta Soto ang masusunod. Anak ng toko, anong pinapanood kayo ng ating mga kababayan? Gusto humalaman ng sambahin ng Pilipino kung anong nangyari sa mga buwis ng nakukolekta ng pamahalaan. Sino ba talaga ang kumita dyan? Sino nga bang nagninok ng pera na sambahin ng Pilipino? Malapit na Nandun na tayo Bakit bigla niyang tinigil? Anak ng toko. Hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera. Kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na din DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. So having said that, Di ba? Magte-tell all o hindi. Wala na kaming pakialam dun sa tell all ng mga diskaya. Wala kaming pakialam dyan. Real talk wala na kaming pakialam sa mga diskaya. Orly Gutesa, yun lang kailangan namin. Si Orly Gutesa lamang. Kasi ganito kasi yan mga kababayan. Itong mga diskaya, ang tinutumbok ng mga yan, si Zaldico. Nag-tell all na nga, Zaldico At yung mga matataas na official dyan sa House of Representatives, yung mga congressman, nag-tell all na Doon sa huling hearing, nag-tell all na. Wala tayong pakialam doon. Tapos na yon. Ngayon, yung link papunta dito sa mga district engineer, DPWH, papunta sa mga congressman, yun ang inaalam natin. At nung huling hearing, nalaman na ng sambayan ng Pilipino, napagdugtong na natin yung link na yun, sa katauhan nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon na pagdugtong natin to, napakarami na ng ebidensya. Ngayon, ang gusto ho nating malaman dito, mga kababayan, bakit ngayong madidiin na yung mga individual dyan sa House of Representatives, bakit nyo itinigil? Di ba unfair naman ho yun sa sambayan ng Pilipino, Senator Ping Lacson? Di ba? Unfair ho yun. Bakit nung biglang nabanggit na ang pangalan ni Martin Romualdez, biglang suspended ang session? 1 linggo kami naghihintay ng hearing mo, bakit walang hearing na nangyari? Langya ka talaga, oo. At tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama niyata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap ni si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Dahil nga pagkatapos ng break namin, isa-submit na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So yung kung kailan magluluwag, anong ang gustong paluwagin? Yung mga tornilyo nyo sa utak, anak ng tokwa. Ang luwag ngayon, ngayon kayo anak ng tokwa. Anong kailan magluluwag? Wala kaming pakialam dyan sa Committee on Appointment. Wala kaming pakialam sa budget. Yan nga ang problema, budget Di ba? Alamin muna natin. Para makapagbalangkas tayo ng matinong budget, alamin natin kung anong nangyari dito sa 2025 budget, 23, 24, 25 budget. Alamin natin. Parang ayaw mo na atang malaman, Ping Gusto mo pa bang malaman kung anong nangyari dito sa 2025 budget? Kung sino mga kumita? Ang hirap i-connecta sa mga Duterte, no? Ang hirap nung naratibo na yon kahit yung mga... Kasi ang gustong tell all nitong mga walang yang politiko na to, yung mga diskaya, i-connecta sa mga Duterte yung issue ng flood control. Hindi naman nila magagawa yon. Hindi sinusuportahan ng mga dokumento. Diba? Pero kung meron lang dokumento na makapagtuturo sa nagdaang administrasyon dito sa iskandalo ng flood control na to, yan ho ang pinag-uusapan natin ngayong mga panahon na to. Yan ang sigurado. Yan ang viral sa social media. Yan ang sigurado. Yan ho ang minamayat-maya ng mga mainstream media. Yan ho ang minamayat-maya ng mga bayarang talyanista at ensaymada. Diba? Kaso ang hirap hong i-connecta kay Tatay Digong nito.
Wala hong walang supporting documents. Kaya anong gagawin nila? Ayun, suspendido na lang ang hearing. Kasi pagka nag-hearing pa tayo ng isang beses pa dyan, baka maganda hendot-hendot tong si Martin Romualdez. At itong si Saldico, baka wala pang planong umalis sa Pilipinas tong si Martin Romualdez. Mapaalis siya pagka yung ibang mga kasamahan nitong si Master Sergeant Orly Guteza lumabas na rin. Balita ho natin, marami pa raw hong lalabas at magsasalita na kung saan naghahatid sila ng pera diyan sa mga matataas na opisyal diyan sa House of Representatives. Kaya kayong mga ano diyan kalma lang kayo, akabot tayo sa inyo. Ngayon, kung hindi man mapagbigyan ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to na magkaalaman, tayo yung maasa pa rin. Sa panahon itong si Vice President Sara Duterte, pagka siya ng presidente, pagka hindi na relevant itong Ping Lacson na to, pagka balik na siya doon sa original mode niya, maging opposition, maging kontra sa administrasyon. Ito kasing mama na to, pagka hindi pinapansin ng presidente, nag-aalburuto. Banat siya ng banat. Ngayon, pagka pinansin siya, kunyari itong si Marcos Jr., kaya niya, yung tipong, kasi yung mga presidente ni kahit Tatay Digong, hindi naman makakasundo niya si Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson, siya lang magaling. Siya lang dapat pakinggan Pagdating sa investigasyon, siya lang magaling. Si Tatay Digong, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun kay Tatay Digong. Hayaan natin magsalita ang mga ebidensya. Hayaan natin na yung mga mahuhusay talaga magsalita dyan. Ito si Lacson, di pwede. Kaya hindi, banat siya ng banat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte nun sa administrasyon Tatay Digong. Banat na banat yan. O ngayon dito kay Marcos Jr., siguro itong si Marcos Jr. nabobola-bola niya. Diba? O di naman kaya, hindi natin malaman kung ano ang mga behind the scene na pinag-uusapan ng mga unggoy na yan. Pero ang ating sigurado dito, again, kung pagka gusto, maraming paraan. Pagka ayaw, ayan ho mga kababayan, iniisa-isa ni Ping Lacson ang mga dahilan kung bakit suspendido ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino the Fifth at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po... Anak na to. Talagang yung tipong ramdam namin yung concern nyo, yung sa feelings nitong dalawang congressman na to. Para naman hindi ipadala na lang natin dito kay ganito, ipadala na lang natin sa bahay nila. Invitation lang naman Yun lang naman ang hinihingi namin na kung ano-ano kasi pinagdadadaldal mo na parliamentary courtesy. Sa bagay, pinapahaba nga ho pala nila para kagaya niyan. Nakailang hearing na tayo, ang tagal na natin pinapaimbitahan, hindi pa rin naiimbitahan. Ngayon, iimbitahan pa lang. Ngayon, pagka hindi dumalo, hindi mo naman makukontempt, hindi mo naman masusupi na yan. Doon pa lang papasok ang interparliamentary courtesy. Kasi yung pag-imbita, napakahalaga ho ng mga kababayan. Doon magkakaalaman. Eto bang mama na to, kagaya nitong si Congressman Toby Chanco, talagang walang tinatago. Lalabas yan, magsasalita sa mga hearing dyan sa Senado. Doon ho natin makikita Pero pagka hindi ho nangyari yan, alam na ho natin ibig sabihin yan, di ba? Alam na ho natin na talagang merong tinatago. Ayaw magpakita, meron siya talagang partisipasyon sa lahat ng kabalbalan na to. Kasi kung ikaw naman, malinis ang konsensya, gayahin mo itong si Congressman Toby Chanco, di ba? Magsalita ka, ipaliwanag mo ang iyong sarili diyan sa committee, diyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Hausman. Huwag naman nung ganun mga basher. Anak ng toko. Hindi naman kami basher. Kami mga miron lang dito. At yung damdamin namin, yun hong sentimiento na sambayan ng Pilipinas. Ako na personally hindi ko na kayo sasali. Hindi naman ako kagaya ng mga Talyanista Tensay Mada dyan Ito, personal ko to.
bilang isang taxpayer. Kayo ho, taxpayer ho kayo. Wala kayong trabaho, may binili kayo, taxpayer ho kayo. Lahat ho tayo dito ay taxpayer. Tayo ho, gusto ho nating malaman kung ang kaibuturan ng issue na to. Yung pinakalaman loob nitong issue na to. Sino nga ba ang kumita? Sino ang nagbulsa sa bilyong-bilyong pondo ng flood control project? Sino ang may kasalanan kung bakit ngayong mga panahon na to naghihirap ang ating mga kababayan pagka nagkakaroon ng bagyo? Sino ba may kasalanan? Kasi kung yung mga kumita, sila may kasalanan. Pero pagka kami bumanat, nagsalita, bakit nyo itinigil ang hearing? Hindi mo nyo naman kaming tawagin na kung ano-ano, di ba? Kami ho, gusto lang ho naming malaman dito. Ang mga kasi pagka hindi kayo nag-hearing, hindi namin malalaman yung inyong kung tawagin in aid of legislation. Ano bang ile-legislate nyo? Hindi namin malalaman kasi hindi naman kayo nag-hearing okay. Partial committee report. Yun pala ang plano. Yun ang game plan. Okay. We serve at the pleasure of our peers, kasi elected kami ng aming mga peers, particular now, primarily ng members na majority block. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na ina-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganun din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. Hindi. Dapat lagay, bakit hindi mo binanggit si Martin Romualdez? Kasi nagsiserve ka at the pleasure of Martin Romualdez. Yun. Di mo nga maimbitahan O ngayon naimbitahan mo na. Pero dati talagang ilang ka na imbitahan sila. Interparliamentary courtesy. Basher, hindi kami basher dito. Hindi basahin mo yung mga komento sa baba. Ano mga basher? Oy, para sa mga kababayan nating OFW, tinatawag kayong basher nitong si Ping Lacson, no? Parang yung inyong mga nararamdaman hindi valido. 'Di ba? Hindi yung tipong walang kwenta yung mga feelings natin sa kanya. 'Di ba? Yung feelings lang ni Martin Romualdez ang importante. Yung interparliamentary courtesy lang niya. Serve at the pleasure of my peers, At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Yeah, step down ka Sir, na. kino-consider niyo po yan? Step down na. Dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, step down na. Isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung kayo... Yan ang ang galing ng ideya mo na yan. Gawin mo na yan. Palakpakan natin to si Ping Lacson, di ba? Tapos gawin natin chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Ganun lang naman kasimple yun. Di ba? Kung ayaw nyo itong Senator Rodante Marcoleta, ayan si Senator Alan Peter Cayetano para walang problema. Ganun na. Di ba? Di papalakpakan ka pa namin. Langya ka talaga, Tanong ko na yan, nung dati nga, because nga dito sa mga bagong mga developments, na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority block. Sige, isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi nito mga nakalipas na pagdinig, aminin po. Self-serving yung tanong na yan. Tanong natin yan sa mga kababayan natin dito sa PH Update. Sa tingin nyo ho ba, na-handle ng maayos itong si Ping Lacson yung pagdinig na yan sa Blue Ribbon Committee? I-comment nyo ho yung inyong mga punto de vista sa mga ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Saka mas gumanda yung takbo. May mga observation na mas gumanda po yung takbo ng investigation. Ako, personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung ako tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Self-serving yan. Gumaganda lang ang takbo ng hearing pagka merong ilinalabas na resource person si Senator Rodante Marcoleta. Pero kung pagsasalitaan nyo natin yung mga nasa Bulacan 1st District Engineering Office, anak ng Tokwa po, wala na ho yun. Mga ika nga, hindi na mapagkakatiwalaan ng mga testimonya ng mga unggoy na yun. Hawak na ho sa liig ni Boying Remulla yun. 'Di ba?
Yun ang mantakin mo, katabi mo, DOJ secretary ka, ikaw nagbibigay ng statement. Di ba? Anong kabalbalan yun? Lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig. Pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, hindi para sa'yo, Sen, ang magsabi na maayos o hindi maayos. Sa tingin nyo ba, yung pagtitigil nyo na yan, yung pagsususpende ng hearing na yan, indefinite suspension na yan, nasa ayos yan. Tanongin kita bilang chairperson, inaabangan yan ng sambayan ng Pilipino tapos itinigil nyo. Sa tingin nyo ba, nasa ayos yung ginawa nyo na yan? Oo. Nagsisipi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero nakausap na po si Senator. Chupi, babay. Alis ka na dyan, wala kang kwenta. Maraming pwedeng pumalit sa'yo dyan. Na yung interest ng sambayan ng Pilipino ang maitutulak, hindi yung interest ni Martin Romualdez. Yung pagtitigil ng hearing, kanino interest yan? Sige nga, tanongin kita. Interest ni Martin Romualdez kasi pangalan niya nabanggit. Interest ni Marcos Jr., interest nitong si Saldico kasi pangalan nila nabanggit. All of a sudden, suspendido. Inaabangan pa naman ho natin. Nung mga nakaraang linggo, 2 linggo ka nag-hearing, anak ng toka. Hindi ako nakabalagbag ng maayos ng mga panahon na yon. Ngayong Wednesday, sabi ko sa sarili ko, talagang sasalansanin ko talaga ng maayos to pagka nag-hearing tong mama na to. Walang hearing. Naabangan ko eh. Pambihira. President Soto, regarding po dyan, sa usapin na yan. Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya pero ito kailangan i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig na aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhead o hindi rin ako ganun kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. Ang angas mo dati, di ba? Yung tipong abogado versus dito kay Ping Lacson, dito na ako sa mahusay. Investigador talaga eh. Ano lang to ko ang investigador? Ba't itinigil yung investigasyon? Ano mo mahusay ka? Senator, ito po, total nabanggit po ninyo yan. Si Senator Chis Escudero po, noong tumayo sa plenary nung nakaraang linggo, sabi niya, ito pong takbo ng investigasyon ay batay sa script ni Congressman Romualdez. Oo. Kasi mga senador ang tinitira sila na mga nagboto against the impeachment ng Vice President at yung basically script daw po ito ni Congressman Romualdez. Kayo po yung namumuno doon sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So ano po ang inyong tugon dito, sir? Yun ang nga yung sinasabi ko, no? False narrative yon. Pero mukhang yun ang pumasok na rin sa isipan ng iba kong mga kasamahan sa mayorya. So hindi false narrative yun. Hindi naratibo yun. Kasi yung mga kababayan, naratibo mananatiling naratibo kung hindi nagmamanifest sa mga galaw nyo.
'Di ba? Halimbawa, sabihin natin, naratibo diyan ano yan, ika nga script yan ni Martin Romualdez. Pero hindi naman nangyayari yung naratibo na yun. Hindi pa rin namin papaniwalaan. 'Di ba? Paano mo sasabihin false accusation o false narrative yan yung naratibong gustong tumbukin ng mga ibang bumabati ko sa inyong dalawa nitong si Tuta. Kaugnay dyan sa pagdinig na yan. Kahit anong sabihin namin, natuta kayo ni Martin Romualdez, tuta ka ni Marcos Jr. Kung hindi naman nagpamanifest sa galaw nyo yun, hindi naman totoo yun. Alam din ng mga nanonood dyan, huwag nyo kong gawing mangmang ang ating mga kababayan, ha? Alam mo nila, alimbawa, sinabi ko, tuta ka ni Soto, tuta ka ni Martin Romualdez, tuta ka ni